Hi guys, I am Jean. So welcome back to my channel. Ang share ko po sa inyo is about Dot Escola. So Dot Escola para sa komponente materyale didatiko, okay, for school year o academic year 2026-2027. So para po siya sa susunod na school year sa September, okay? E Borsa de Estudio, sasali o yung state scholarship, okay, for academic year or school year 2025-2026. So, when to apply, who can apply, how to apply. In my previous short videos or reels, no, short videos, I have already shared yung info about when, how, and who can apply. So, I'll be discussing a few about it. Yan. So, when to apply. Dun sa previous video ko, pinakita ko na ang application already started noong March 24, 12 noon. Okay? 12 p.m. Actually, it was 12 noon. And then, ang deadline niya is hanggang May 7, 2026, 12 p.m. Who can apply? So, sino ba ang pwede mag-apply? So, actually, ang pwede mag-apply dito is yung mga students na nakatira sa Lombardy region. Okay, Lombardy region. So, kasama ang Milan. So, ano ba yung mga komune na under Lombardy region? So, meron tayong komune e provinces. So, province of Milan, Mons e Brianza, etc. So, maraming mga provinces ang kasama sa region of Lombardy. So, sino nga ba ang pwede mag-apply? So, yung mga students, okay, both in education and vocational education and training. Okay, yung mga nag-enroll sa formazione professionale, istruzione, yung mga ganun po. Okay, both na nag-enroll sa public and private, okay, accredited educational institution. So, estatale e privata, anche privata na eskola. So, middle and high school, ibig sabihin yung pumapasok sa eskola media e superiore. Okay? Kasi yung eskola superiore is nahati sa primo grado e secondo grado. So, yung nasa media, primo grado, e yung superiore, secondo grado. Okay? So, sila ang pwede mag-apply dito. And of course, the institutions must be in Lombardy or neighboring region, provided the students returns to their residence daily. At kailangan po ang EC ay hindi tataas sa 15,748 and 78 cents. So, paano nga ba mag-apply? So, napakadali lamang po mag-apply. Kailangan lamang meron po kayong speed or yung kung wala kayong speed, karta identita elektroniko o yung sa mga sa mga patronato, meron silang CNS or CRS. So, ang application po is directly doon sa website ng Regione Lombardia. Okay? Kung hindi po kayo maalam mag-apply online, pwede kayo magpunta sa patronato. So, I'm doing this video presentation or tutorial, step-by-step tutorial, para magawa nyo na po personally. Okay? So, punta lang kayo sa Google search. Search na lang yung Dot Escola 2026-27. So, mag-upload naman agad siya. Okay? So, Dote Escola, hindi Dote Bonus Escola. Dote Escola po ang pinag-usapan natin. So, makikita nyo dito, so, nag-appear ka agad siya. Dote Escola, Materiali Didattico, 2026-27, e Borse di Studio. So, yan po ang inyong pipiliin. So, naklik ko na siya, kaya iba na yung color niya. Okay? So, once na-click nyo na siya, pupunta na kaagad siya dito sa website ng Regione Lombardia. Yan, Regione Lombardia, Bandi, e Servizi. So, file la domanda, i-click nyo lang itong file domanda. Click nyo po siya. So, kailangan nyo mag-login, okay, using your credentials, either through Speed or Karta Identita Electronic. Okay? So, in my case, Speed ang gagamitin ko. So, yung Speed, maraming klase ng Speed. There are several types of Speed. Pwedeng Arroba.it, Lepida, Timid, Team ID, InfoChat, Shelte, etc. Okay? So, kung ano yung available na Speed nyo, yun ang gamitin nyo. So, in my case, Speed ko is yung PostED. Okay? So, you can use using QR code. Pwede kayong maka-access using QR code. May app kayo sa cellphone nyo, PostED, or you can input your credentials, username, and password. No, may TNTF, password. Okay, mas mabilis po kung QR code. So, ito, QR code tayo. Okay? So, Face ID o fingerprint. So, in this case po, Face ID ang ating gagamitin. So, once na confirm mo na sa yung cellphone, so mag-a-appear to sa web. Okay? Akonsento lang. Click akonsento. And then, lalabas dito yung unang mag-a-appear. So, nakalagin ka na. Okay, tinakpan ko lang name dito.
So, prima de compilare, you have to accept na-read mo 'to, okay, yung information, yung para sa treatment ng iyong personal data. And then lalabas yan. In this case kasi nakapag-present na ako ng demanda, okay. Pero kung first time pa lang wala pang demanda, lalagay mo i-click mo lang dito, crea una nuova demanda. Okay, so mag-a-appear na 'to. So may nuova demanda ka na, automatic bibigyan ka ng ID demanda, okay. So actually, mabilis lang yung pagkukumpila niya kasi mga personal information lang ilalagay mo. So addition para magdadagdag ka pa lang. Dati del requirente, so sino ba yung magre-request. So kung sino yung nag-login, so automatic mag-a-appear yung info niya dito. Okay, since naka-register na kami, so mag-a-appear na agad dito yung numero. In automatic na po siya, nag-appear yung name, last name, codice fiscale, okay, data di nascita, tinakpan ko lang po, email, okay. So kung hindi pa nailalagay yung email or kung sakaling iba yung email address na naka-indicate dito sa nakalagay na l'indirizzo email proposto ay correcto. Se corretto, select mo yung si, if not, no. Kung no, bibigyan ka ng another text box ang ganito para i-input mo yung correct email address mo. Okay? Kung may indiretso peka din, pwede mong ilagay. Numero di telepono. So, in this case, naka-record natin yung numero di telepono, yung number, yung cellphone number. So, tatanungin ka kung correct yung number. Kung yes, select mo yung si. If not, no. Then kung no, bibigyan ka ng another text box where you can input your number. Okay? So, next po is anong kwalita ka? Sino ka ba? Nag-a-apply ka para kanino? Ano ba yung position mo? Janitor ka ba? Representative ka ba? O estudyante maggiorene? Kasi kahit estudyante maggiorene, pwede na silang directly mag-apply. Okay, yung mga nasa eskwela superiore. Okay? So, in this case, as genitore or parent, okay? Poi may tanong siya dito, il richiedente dichiara di essere genitore unico o di condividere la responsabilità genitoriale con altro genitore. So, in this case, dalawa kami, mag-asawa kami. So, click na yung second. Click natin tong second. Pero kung single mom, single dad ka, yung first option ang i-click mo. Okay? Since ni-click natin to, may another um, parent pa. So, input lang natin yung name. Okay? And last name. Okay? Input lang po natin lahat ng detalye dito. Okay, so nandito na tayo sa student beneficiary. Yung first part, kung makikita natin, this is about requirente. Okay, yung second part is about studente. Okay, beneficiary. Sino ang beneficiary? Okay, so student beneficiary. So about residence. Some province, CAP, tsaka yung address mo, indirizzo, yung specific address mo. Okay, so dito, since naka-record na kami, may record na kami, lahat ng name namin, ng family namin, wherefore, sa nucleo familiare, nakalagay na. So, nandito na rin yung anak ko na i-apply ko para sa Tuwat Eskwela. So, i-click ko lang yung name niya na siya yung pinipili ko. So, let's say, ayan muna. Huwag natin gagawin. Papakita ko later on paano mag-appear. So, acconsento vai al modulo successivo. Okay, dati di studente. So, kinilik yung info ng bata. Okay, yung beneficiary. So, mag-appear doon yung name niya, cognome, codice fiscale, gender, data di nascita, kung saan siya pinanganak, province of birth, comune di nascita. Okay, so, sasalba ko lang siya. Pinili ko yung nasa list kanina. So, salva estudyante. Okay. Then, ito yung second part. Okay. Aspeta. Hindi pa tayo magsasalba estudyante, i-scroll down natin siya kasi may continuation pa siya, hindi pa tapos. So, nilagay natin yung valore easy, titingnan natin kung tama. Actually, yung valore ng easy ay automatic na din siya. Okay, data di scadenza, December. Then, inserire i dati relativi all'istituto frequentato. Ito, insert mo dito yung information ng school kung saan currently pumapasok yung bata ngayong ng school year na 2025-2026. Okay? So, tipo di skola. Ano bang tipo ng skola? Ibig sabihin, ano ba siya? Skola sekundarya di primo grado. Ibig sabihin sa medya ba siya, nasa superiore ba siya, o nasa percorsi di istruzione e formazione professionale. Meron din dito ang una, iskole primarie. Bakit? Kasi ang pwedeng mag-apply sa iskole primarie ay yung nasa grade 5, okay? Yung nasa quinto grado, okay? So in this case, pipiliin mo lang kung nasan yung anak mo, okay? Kung
anong, tipo ng eskola siya. In my case, nasa eskola superiore siya, okey? Ang province ba siya pumapasok, so kumpino mo lang ito, province, komune, denominazione. Denominazione ibig sabihin ito yung school, okey? So, dito sa list pipiliin mo kung saang school pumapasok yung anak mo. So, once napili mo na, so liceo scientifico kasi kinukuha ng anak ko. So, mag-a-appear dito yung codice mecanographico. So, kailangan tama siya at tama din yung indirizzo, okey? Then si conferma la scuola inserita, attenzione, verificare che il codice meccanografico corrisponda alla scuola di frequenza. So, since tama siya, i-click mo yung C, okay? And then, kung nasa ang grado na siya, pipiliin mo na. So, C, nasa primo grado. And then, ito namang next is about doon sa school o instituto na papasukan niya para sa school year na 2026-2027. So, ilalagay mo lang din dito yung tipo ng eskola, kung nasa, media ba siya, superiore, kanina. Okay, province, yung komuna, yung city, denominazione, yung name ng school, okay? So, pipiliin mo lang kung correct yung codice menografico, click mo yung C, yung address, kung tama, anong klase siya. So, yung classes, kanina nasa primo grado siya. So, ngayon, ilalagay mo na is segundo grado. Kasi, for the school year 2025-2026, nasa primo grado siya. So, sa susunod na school year, okay, school year 2026-2027, saang school ba siya papasok? So, dito mo i-input yung information kung saan siya papasok para sa susunod na school year, which is mag-start sa September. Okay? So, sa September, second year na siya, kaya segundo grado dito. Okay, be careful sa pagkukumpira po, okay? So, yung pinakita ko kanina nakalist kaming lahat. So, nagkumpila ako doon, sinalba ko siya, konsentong click ko. Poi vai al modulo successivo. So, dito nakalagay yung estudyante. Actually, ang column na ito, itong table na 'to is para lang sa student na ina-apply mo. So, hindi ko muna siya tinanggal. So, kung hindi ko siya tinanggal, may mga errors na mag-appear ito. Okay? So, kailangan i-delete natin siya. So, dito tatlo na lang. Yung naka-red ay yung supposed to be yung hindi dapat kasali. So, dinelete ko na yung isa kanina. So, yung may remaining to pa, i-delete ko ulit yung dalawa na yun. Anong gagawin? I-click mo lang siya. And then, elimina. Yung hindi kasali. I-click mo lang. Then, elimina. Kasi hindi siya kasali. Okay? 'Pag na-elimina mo na, okay, salba mo na siya. Hanggang sa ang matira na lamang ay yung nag-iisa na estudyante na i-a-apply mo pa talaga para dito sa DOT Eskwela. So, dito dapat ang nakalist lang sa table na 'to is yung i-a-apply mo para sa DOT Eskwela. So, kung dalawa, dalawa 'yan. Okay? So, kung hindi nakalist dito kagaya kanina sa akin nakalist na lahat, ang gagawin mo is i-click mo 'tong plus sign para mag-a-add ka. Okay? So, yung pag-a-add madali lang din yun. I-add mo lang yung name, gano'n lang din siya, madali lang, okey? Then after nun, so click natin 'tong Vai al modulo successivo. Dito sa susunod na page, okey, iko-confirma mo lang yung dati yung data na in-input mo, okey? So, ang maganda dito i-click mo 'tong Scarica dichiarazione riassuntiva, ito yung pinaka-summary niya. Bago mo i-click 'tong C, kasi dito tinatanong lang sa'yo kung nabasa mo o nakita mo itong, ah, demanda na ginawa mo, okey? So, iskarga mo 'to para ma-double check mo kung tama yung mga data na in-input mo prima di inviare la domanda o yung siya. Kasi 'pag na once na-envy mo na siya, may protokolo na siya, hindi mo na siya ma-e-edit pa o mamodifika. So, 'pag ni-click mo yung iskarga, so mag-o-open siya sa browser ko, para ma-save ko siya, save ko muna siya, okey? Okay, once na save ko na siya, i-click ko lang siya doon, ito siya, mag-o-open siya. Ganito yung summary niya, okey? Medyo palakihin natin, okey. So, dito nakalagay yung ID domanda, sino ang residente, residente saang comune, in qualità di genitore, eccetera, eccetera. And then ito yung codice fiscale ng, ng genitore, okay? Yung EC, ito yung importong puwedeng ibigay, 150. So, bumaba siya kumpara nung nakaraang taon. Cognome e nome nung bata, tipo ng eskola, denominasyon ng eskola, okay? Komune, klase.
klase sekonda kasi sa susunod na school year 2026-2027 nasa sekonda klase na, okay? So, ito pa yung part noong file sa baba. So, ganyan po yung mag-a-appear. So, titingnan nyo, i-double check nyo lang po siya, okay? Para makita nyo kung tama yung mga data na in-input nyo. And then, tsaka mo i-click yung C, and then once na-click mo na yung C, envia protocolo, okay? Once na-envia mo na yung protocolo, okay, so mag-a-appear tong ganito. Punta ka dun sa taas, sa Lamia area, okay? Dito sa Lamia area, makikita mo yung total dumande. Lahat ng dumanda na ginawa mo. So, kung may dito nakalagay is dot escola, click mo tong elenco dumande. Yung elenco dumande, pwede mong makita ilan yung dumande na ginawa mo para sa taon na 'to, okay? So, in this case, isa lang yung ginawa ko. Kung may mga draft-draft ka, nakailang ulit ka, yung iba naka-botsa. So, mag-a-appear diyan may botsa, ganun. So, since isa lang yung ginawa, okay, mag-a-appear dito yung ididemanda, stato demanda, presentato, blah, 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 blah. So, dito ang sujeto natin, yung requirente actually yung husband ko, sa kanya ko inilagay. Pero parehas lang din yung kahit akong gumawa, okay? Codice procedimento. Okay, so kung gusto mo siyang buksan, i-APRI, click mo lang itong button APRI para makita mo yung detalye ng demanda. Okay? So dito, detalye demanda presentata. Makikita mo dito yung ID demanda, codice fiscale requirente, yung dati ora ng protokolo. So March 25 ko pa siya ginawa, nung hapon alas 3. Okay? And then, data protokolo and numero protokolo. So kung gusto mo siyang visualize o makita, click mo itong visualize, okay? Para mag-visualize mo siya, okay? Tuto info, makikita mo siya. Lahat ng inilagay mo kanina, makikita mo dito. Yung first tab, okay? Yung dati del requirente, second tab, addition studente beneficiary, and addition confirmati dati. Ito yung second tab, about the students. And then, yung confirmation mo. Okay? And then after that, may ma-receive kang email para sa confirmation ng iyong demanda. Na sa katunayan, na-receive yung demanda na ginawa mo. Protokolasyon ni demanda ID. So, nakalagay dito yung ID demanda mo. Okay? So, ito po. Then, punta ka lang ulit dun sa home. Dun sa Lamia area. So, gusto kong ipakita ito just in case hindi kayo aware. Sa Lamia area, yung para makita mo yung profile mo. Makikita mo dito yung dati utente. Makikita mo lahat ng details about sa'yo. Kung wala ka pang email address, cellphone number na nailagay, pwede mong idagdag siya dito. Okay, in our case, meron na, nalagay na talaga namin siya kasi lagi na kami nag-file online. So, thank you guys for watching. I hope nakatulong sa inyo. If ever nakapagpagawa na kayo sa patronato, it will serve as your pattern or reference para sa susunod na taon. So, don't forget to follow and subscribe to my channel. Thank you guys for watching. God bless everyone.